Sa tuwing pumapatak ang ulan sa bubong o kaya na may sumasapit ang dapit hapon, tila may mahiwagang puwersa na humihila sa ating kamalayan pabalik sa mga nakaraang dekada. Noong dekada 80, 90 at unang bahagi ng dekada 2000, ang hangin sa Pilipinas ay hindi lamang puno ng simpleng usok at ingay ng lansangan. Ito'y binalot ng mga gitara, malalim na bagsak ng tambul at mga boses na naging sandigan ng isang buong henerasyon. Sa panahong wala pang mga digital streaming platform at ang bawat kabataan ay matyagang naghihintay sa radyo, hawak ang isang cassette tape at panulat upang i-rewind ang kanilang paboritong kanta, ang mga lokal na bandang nagsilbing boses ng ating mga pangarap, kabiguan at pag-ibig. Ang bawat tugtog sa jeep, ang bawat poster na nakadikit sa dingding ng silid at ang bawat liriko na nakasulat sa likod ng mga kwaderno ay patunay kung paanong niyanig ng mga bandang ito ang natutulog na kultura ng bansa. Subalit tulad ng lahat ng bagay sa mundo, ang tugatog ng tagumpay ay may hangganan at ang marami sa mga nagniningning na bituing ito, ang kalaunan ay nagpasya ng ibaba ang kanilang mga instrumento at tuluyang magwakas. Ang Eraserheads na binuno noong 1989 ng mga mag-aaral mula sa Universidad ng Pilipinas de Lima na sina Eli Buendia, Raymond Marasigan, Buddy Zabala at Marcos Adoro ay malawakang itinuturing bilang The Beatles of the Philippines. Sa pamamagitan ng kanilang makasaysayang debut album na Ultra Electromagnetic Pop noong 1993 na naglalaman ng mga klasikong awitin tulad ng Pare Ko at Ligaya, binago ng banda ang takbo ng lokal na industriya ng musika at pinasimulan ay ikalawang bugso ng band Invasion sa bansa. Ang kanilang mga komposisyon ay naging refleksyon ng pang-araw-araw na buhay, kultura at damdamin ng mga kabataang Pilipino noong dekada 90. Gayunpaman, matapos ang mahigit isang dekada na walang kapantay na tagumpay, international na mga parangal at milyon-milyong benta ng album, opisyal na nagwakas ang orihinal na takbo ng banda noong taong 2002 nang lisanin ni Eli Buendia ang grupo dahil sa mga personal at internal na issue. Bagamat nagkakaroon sila ng mga pambihirang reunion concert para sa mga tagahanga sa mga nakalipas na taon, ang Eraserheads bilang isang aktibo at nagre-record na banda ay tuluyan ng bahagi ng ating kasaysayan. Pumasok sa eksena ng Pinoy rock ang bandang Bamboo noong taong 2003 matapos magbalik sa Pilipinas ang dating bokalista ng River Maya na si Francisco Bamboo Manyalak. Upang bumuo ng isang bagong powerhouse na grupo kasama sina Nathan Azarcon, agad na naging phenomenal ang kanilang pagsikat sa pamamagitan ng kanilang debut album na As the Music Plays na naglalaman ng mga tanyag na awiting Noypi at Mr. Clay na nagbigay ng bago, matapang at may kamalayang panlipunang tunog sa sining ng bansa. Ang kanilang musika ay pinaghalong alternatibong rock, grunge at kaunting impluwensya ng jazz na lalo pang pinatingkad ng kakaiba at masiglang estilo ng pag-awit ni Manyalak. Sa loob ng halos 8 taon, ang Bamboo ay umani ng napakaraming parangal at itinuring na isa sa mga pinakadominanteng banda ng bagong milenyo. Noong Enero 2011, opisyal na inanunsyo ng grupong kanilang pagbuwag matapos ang mahabang spekulasyon mula sa publiko. Ang bokalistang si Bamboo ay nagpatuloy bilang isang matagumpay na solo artist, habang ang mga natirang miyembro naman ay nagkasundong magtatag ng bagong grupo na pinangalan ng Hi-Ho na siyang nagmarka sa opisyal na pagtatapos ng orihinal na Bamboo. Para sa mga tagahanga ng mabibigat na tunog at madidilim na liriko, ang bandang Wolfgang ay tinuturing na haligi ng heavy metal at grunge sa Pilipinas noong dekada 90. Nabuo noong Enero 1992 sa Maynila ni Basti Artadi, Manuel Ligarda, Mon Legaspi at Wolf Gemora. Ang Wolfgang ang naging kauna-unahang lokal na rock band na nakapaglabas ng kanilang mga album sa Japan at Estados Unidos. Ang kanilang mga obrang tulad ng Halik ni Judas, 1999 at Arise ay nagpakita ng mataas na kalidad ng instrumentasyon at pangpangyarihang boses na pumantay sa mga internasyonal na pamantayan ng heavy rock. Ang kanilang ikalawang album na Semenelin ay nakamit ang katayuang multi-platinum na isang pambihirang tagumpay para sa isang grupong tumutugtog ng metal na musika sa bansa. Noong taong 2002, bunsod ng pagod at paglipat ng ilang miyembro sa ibang bansa tulad ng pagpunta ni Wolf Gemora sa Estados Unidos, napagdesisyon ng orihinal na lineup na maghiwalay. Bagamat nagkaroon ng muling pagkabuo noong 2007 kasama ang mga bagong miyembro, ang pagpanaw ng kanilang orihinal na bassist na si Mon Legaspi noong 2022 at ang mga hamong pangkalusugan ni Basti Artadi ay tuloy na naglagay sa aktibong karera ng Wolfgang sa permanenteng pamamahinga. Ang Sugar Free ay naging opisyal na boses ng mga pusong nasasaktan, umaasa at nagmamahal mula nang ilabas nila ang kanilang unang album na Sa Wakas noong taong 2003. Sa pangungunang kanilang chief songwriter at bokalista na si Ebe Dancel kasama sina Hal Tagibaw at Mitch Singson, ang banda ay lumikha ng mga hindi mapapantayang awitin tulad ng Burnout,
Prom, Hari ng Sablay at Huwag Ka Nang Umiyak. Ang kanilang estilo na tinatawag na melodramatic pop rock ay pumatok sa masa dahil sa tapat, direkta at masakit na paglalarawan sa mga realidad ng pagkakapwa-tao. Sa loob ng 12 taon ng pag-iral, nakapaglabas sila ng 5 matatagumpay na album at nakipagtulungan pa sa Manila Symphony Orchestra. Noong Marso 2011, nagwakas ang kanilang biyahe nang idaos nila ang kanilang huling farewell concert na pinamagatang Paalam Pilipinas sa Eastwood City na uminog sa desisyon ni Ibi Dancel na lisanin ang grupo upang simulan ang kanyang karera bilang solo artist. Noong huling bahagi ng dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90, ang Intro Voice ang itinuturing na #1 band in the land dahil sa kanilang magkakasunod na chart-topping hits. Itinatag noong 1986 ni Jonathan Buencamino, Paco Arespacochaga at 3rd G Cristobal. Ang banda ay nakilala sa kanilang pop rock at new wave na tunog na may mabigat na bahagi ng keyboard at madamdaming liriko. Ang kanilang ikalawang album na Breaking New Grounds noong 1992 ay nagkamit ng quadruple platinum status dahil sa mga pambansang awiting tulad ng Will I Survive, Di Na Ako Aasa Pa at Kailanman. Ang kanilang musikang Line to Heaven na isinulat matapos ang trahedyang pagkawala ng mga magulang ni Paco ay naging isa sa mga pinakatanyag na kanta sa kasaysayan ng OPM. Sa kabila ng kanilang malaking tagumpay sa bansa, ang pagbabago ng takbo ng musika at mga personal na hituan sa pagitan ng mga miyembro ay nagbunga ng kanilang pansamantalang paghihiwalay noong huling bahagi ng dekada 90. Noong taong 2005, ang mga miyembro ng banda ay nagpasyang lumipat at minirahan sa Los Angeles, California upang magkaroon ng mas tahimik na buhay. Ang After Image ay isa sa mga prominenteng pop rock band na sumikat noong huling bahagi ng dekada 80 hanggang sa unang bahagi hanggang sa buong bahagi ng dekada 90. Sa pamumuno ng kanilang bokalista na si Wency Cornejo, ang grupo ay nakilala sa kanilang mga makabuluhan at inspirasyonal na kantang tulad ng Next in Line, Habang May Buhay at Maging Ligtas Ka. Ang kanilang musika ay nagtataglay ng swabe at formal na areglo na madaling pumasok sa puso ng mga tagapakinig mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Ang After Image ay nakapaglabas ng 3 studio album sa ilalim ng Dyna Products Incorporated bago sila nagpasyang maghiwalay noong taong 1997 dahil sa kagustuhan ng mga miyembro na tumahak sa iba't ibang landas sa buhay at karera. Sumikat noong kalagitnaan ng dekada 90, ang Orient Pearl ay isang Pinoy rock band na nag-iwan ng malalim na marka sa pamamagitan ng kanilang mga rock ballad na may mataas na antas ng vocal delivery. Sa pamumuno ng kanilang orihinal na bokalista na si Naldi Padilla, ang banda ay pumasok sa kamalayan ng publiko sa pamamagitan ng kanilang higanteng hit na Cry in the Rain mula sa kanilang debut album noong 1994 na sinusundan pa ng iba pang mga pamilyar na kantang tulad ng Pagsubok at Kasalanan. Ang kantang Pagsubok partikular ay naging isang pambansang awitin para sa mga taong dumaranas ng matitinding suliranin sa buhay dahil sa mensahe nitong nagbibigay pag-asa. Sa paglipas ng mga taon, ang Orient Pearl ay dumanas ng sunod-sunod na pagbabago sa kanilang mga miyembro, kabilang ang pagpapalit ng mga bokalista at gitarista. Dahil sa pagbabago ng direksyon ng bawat kasapi at ang paghihina ng komersyal na takbo ng kanilang partikular na estilo ng rock, ang banda ay tuloy nang nawala sa mainstream na eksena at tuloy nang tumigil sa paggawa ng musika. Itinatag noong taong 1993, ang Teeth ay isa sa mga pangunahing bandang nagdala ng alternatibong grunge at punk rock explosion sa Pilipinas noong dekada 90. Ang orihinal na grupo ay binubuo ni Glenn Jacinto, Jerome Velasco, Doc Sergio, Mike Dizon at Peday Amante. Sila ay pumaimbulog sa rurok ng tagumpay sa pamamagitan ng kanilang unang hit single na Laklak, isang kanta tungkol sa labis na pag-inom na naging pambansang awitin ng mga kabataang astig noong 1995. Sinundan pa ito ng iba pang mga critically acclaimed at tumatak na kantang tulad ng Prinsesa at Shooting Star. Ang musika ng Teeth ay kilala sa magaslaw, ngunit melodikong riff ng gitara at ang natatanging boses ni Jacinto na kumakatawan sa galit at emosyon ng Generation X. Noong unang bahagi ng dekada 2000, pansamantalang natigil ang aktibidad ng banda nang lumipat si Glenn Jacinto sa Estados Unidos upang doon na manirahan. Bagamat muli silang nagkakasama-sama sa mga pambihirang anniversary gigs, ang Teeth bilang isang permanenteng unit sa industriya ay wala na ngayon. Bagamat mayroong banda ngayon na nagtataglay pa rin ang pangalang Moonstar 88, ang orihinal na klasikong anyo nito na nagpasikat ng mga kantang Torete at Sulat noong unang bahagi ng dekada 2000 ay tuloy nang wala at nagbago. Binuo noong 1999, ang orihinal na lineup ay pinangunahan ng kanilang unang bokalista at gitarista na si Ace Albisa
kasama sina Popo Pineda, William Pineda at Herbert Hernandez. Ang kanilang unang album na Popcorn noong 2001 ay nagdala ng isang natatanging tamis at sakit sa larangan ng alternatibong pop, kung saan ang boses ni Aisel ang nagsilbing mitya upang maging certified gold ang kanilang magagawa. Noong taong 2004, nagpa siya si Aisel Bisa na lisanin ng Moonstar 88 upang magpakasala at tumahak sa isang solo na karera at gawaing panrelihiyon. Ang kanyang pag-alis ang nagmarka sa pagtatapos ng orihinal na era ng Moonstar 88. Ang Orange and Lemons ay nabuo noong taong 1999 sa Bulacan ni Clem Castro at magkapatid na Ace at JM Del Mundo. Nakalaunan ni sinamahan ni Makoy Condales bilang co-vocalist. Ang banda ay nagdala ng kakaibang tunog na hango sa indie pop, Britpop at 1960s alternative rock na may kumalansing na mga gitara at magandang blending ng boses. Nakamit nila ang pambansang katanyagan sa kanilang ikalawang album na Strike Whilst the Iron is Hot noong 2005 na naglalaman ng mga kantang Hanggang Kailan, Umuwi Ka Na Baby at ang kontrobersyal ngunit sikat na Pinoy Ako na naging opisyal na tema ng reality show na Pinoy Big Brother. Sa gitna ng kanilang napakalaking kasikatan, ang matinding alitan sa pagitan ng mga miyembro ukol sa direksyong artistiko at pamamahala ay nagbunga ng kanilang opisyal na pagkasira at pagkabuwag noong taong 2007. Pinoy, ikaw ay Pinoy! Para sa mga tagapakinig mula dekada 80 hanggang unang bahagi ng dekada 90, ang Neo Colors ang naghari sa larangan ng pop at soul ballad sa Pilipinas. Itinatag noong 1988. Ang banda ay binubuo ni Ito Rapadas, Marvin Quirido, Jimmy Antiporda at iba pa. Silang nasa likod ng mga walang kamatayang kanta na naging bahagi ng kulturang tulad ng Tuloy Pa Rin, Maybe at Kasalanan Ko Ba. Ang Neo Colors ay naging instrumento upang patunayan ng mga lokal na banda ay kayang lumikha ng mga sopistikadong pop ballad na kayang makipagsabayan sa mga dayuhang kanta sa radyo. Gayunpaman, habang pumapasok ang kalagitnaan ng dekada 90 at nagsisimula ang pag-usbong ng alternatibong rock, ang mga miyembro ng banda ay unti-unti ring lumipat sa likod ng entablado upang maging mga producers, arranger at mga executive sa iba't ibang malalaking record label. Ang kanilang paglipat ng focus ay nagbunga ng natural na pagtatapos ng kanilang aktibong karera bilang isang gumaganap na banda. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Ang Nexus ay isang pop rock na banda na sumikat noong unang bahagi ng dekada 90 at nag-iwan ng isang napakalaking kanta na hindi mawawala sa playlist ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Ang banda ay kilala sa kanilang areglo na punong-puno ng madamdaming keyboard at gitara na sinabayan ng mataas na kalidad ng vocal harmony. Ang kanilang pinakatanyag na obra ay ang kantang I'll Never Go na inilabas noong 1994 sa ilalim ng Alpha Records. Ang kantang ito ay naging napakasikat na muli pang binuhay at inawit ng iba't ibang malalaking solo artist sa mga sumunod na dekada para sa mga pelikula at teleserye. Bagamat nagkaroon sila ng matapat na grupo ng mga tagahanga, ang Nexus ay hindi nagtagal sa unahan ng industriya dahil sa kakulangan ng mga sumusunod na hit na kanta at ang unti-unting pagbabago ng interes ng kabataan patungo sa mas mabibigat na alternatibong rock. Sila ay tuloy na nadisbando ang huling bahagi ng dekada 90. I'll never go far away from you. Ang paglipas ng panahon ay isang katotohanang hindi natin matatakasan. Kapwa sa buhay at sa larangan ng sining, ang pagkawala o pagkakabuwag ng mga bandang ito ay hindi nangangahulugan ng kamatayan ng kanilang musika, bagkus ito ay nagpapatunay lamang na ang tunay na obra ay walang pinipiling panahon. Sila ang arkitekto ng ating mga alaala, ang soundtrack ng ating kabataan at ang patunay na ang talentong Pilipino ay may kakayahang lumikha ng mga bagay na mananatili magpakailanman. Kung mayroon man akong nakaligtang paborito ninyong banda noon na sa tingin ninyo ay nararapat ding mapabilang sa listahang ito, maaari ninyong isulat at i-comment sa ibaba upang mas mapayaman pa natin ang ating talakayan ukol sa gintong panahon ng musikang Pilipino.